Tyson, alam mo yan. Suntukin mo ako at papatayin kita. Papatayin talaga kita. Noong 1986 at 86 na taong gulang si Mike Tyson at na-knockout niya agad ang unang 19 niyang kalaban. Lahat sa loob ng unang 3 rounds. Ngunit sa gabing yon sa Madison Square Garden, hindi basta ordinaryong boksingero ang kalaban. Dati siyang pinuno ng isa sa kinatatakutang gang sa New York. Lalaking lumaki sa gitna ng barilan, pagnanakaw at kulungan. Hindi nagtapos sa ring ang nangyari sa dalawang lalaking ito. Lumaki si Mitch Green sa delikadong kalsada ng New York. Sa edad na 17, nasaksihan niya ang pagkamatay ng ama sa barilan. Tinamaan na rin siya ng 2 bala. Hinubog siya ng kalsada sa pinaka-brutal na paraan. Itinalaga siya ng pulisya ng New York bilang leader ng Black Spades, isang kinatatakutang gang sa lungsod. Kasama sa kanyang kriminal na record ang mga pagnanakaw, rumble sa kalsada at ilang pag-aresto. Pero dinala siya ng buhay sa isang boxing gym. Sabi ng kanyang ina, yun ang nagligtas sa kanya. Hindi siya gusto magbago hanggang makilala niya ang boxing na nagbago sa kanya. Sa likod ng pagiging gang member, may tunay na atleta. 6'5" ang taas, 82 pulgad ang abot ng braso, at matibay na baba na parang granite, tila para sumalo ng suntok. Noong 1970, 6 na panalunan niya ang Golden Gloves Championship sa New York. Pagkalipas ng isang dekada, naging lehitimong contender siya na may 16 na panalo at 10 knockout. Hindi ang record niya ang talagang dahilan kung bakit siya mapanganib. Ito ay ang kanyang bibig at ang kanyang lubos na kawalan ng takot. Pagkakumpirma ng laban, hindi na nag-aksaya ng oras si Green. Lumabas siya sa kalsada, bitbit ang video camera para i-record ang sariling trash talk na pinapalabas sa TV network gaya ng HBO. Noong 1986 kahit walang social media, nakagawa ng paraan si Green para maabot ang lahat. Sabi ni Tyson, nalalabanan niya ako. Gusto ko ring lumaban. Si Michael Tyson, isa siyang bakla. Ang asawa niya ay bakla rin at patutumbahin ko siya, bakla. Gusto ko ng kaunting Tyson. Gusto ko ng kaunting yan kay Michelle Tyson. Dapat malaman ng lahat na bakla si Tyson. Walang dapat magduda na bakla si Michelle Tyson. Bakla. Walang preno ang mga sinasabi niya. Tinatawag niyang algodon si Tyson. Sabi niya puro hype lang siya. At siya lang heavyweight na di pa natatalo sa knockout. Pero ang pinakamasakit sa kanya ay pera. Si Tyson ay kumita ng $300,000 ng gabing yon. Si Green naman ay kumita ng $30,000 at sinigurado niyang alam ng lahat yon. Bakit kita babayaran? Hindi kita babayaran hanggat hindi pa ako nababayaran. Parang naging digmaan ang mga press conference. Walang tigil si Green sa pambabato ng insulto para guluhin si Tyson bago magsimula ang laban. Ipinupunas ko sa puwet ko si Mike Tyson. May paparating na bagong laban. Alam kong natatakot ka sa akin. Ito ang boxing. Hindi sumagot si Tyson gamit ang mga salita. Inaya niya ang kanyang tingin na magsalita para sa kanya. At ang tingin na yon ay nagsasabi ng isang malinaw na bagay. Ayaw niya agad pabagsakin ito. Nais niyang pahirapan pa ito ng matagal. Ika-20 ng Mayo, 1986, Madison Square Garden, New York. Ang unang malaking entablado sa karera ni Mike Tyson. Dumating siya na walang robe at medyas, gaya ng dati. Parang isang gladiator. Pumasok si Green sa ring na walang takot. Napansin ng malalapit sa kanya na kakaiba ang kanyang mga mata noon at mas mababa ang kumpiyansa niya kaysa sa ipinakita sa kamera. Tumunog ang kampana at rumagasa si Tyson sa gitna ng ring na parang tren. Pagpasok pa lang, agad tinumbok ni Tyson ang punto. Mga kombinasyon sa ulo at katawan. Sinusubukang basagin ang depensa ng kalaban mula sa unang palitan.
Sinubukan ni Green gamitin ang kanyang taas, abot ng mga braso, at mahabang jab para panatilihin ang distansya. Pero mabilis na sumisiksik si Tyson at nilalapit agad ang agwat. Napansin ng mga komentarista sa unang round na si Green ay sumusuntok mula sa likod na paa, hindi na ililipat ang bigat, at hindi maayos ang pagkakakuyom ng kamao. Tumatama ang kanyang suntok, pero kulang sa lakas para mapaurong si Tyson. At nababasa ni Tyson ang lahat. Pagsapit ng ikalawang round, sinubukan ni Green na baguhin ang kanyang estrateya. Tinang kanyang yakapin si Tyson sa mga clinch para maputol ang ritmo nito at mabawasan ang bilis. Ngunit hindi madaling yakapin si Tyson gaya nakakala ng iba. Tuwing yayakapin ni Green si Iron Mike, mabilis na nakakahanap ng anggulo si Tyson para makapagpakawala ng maiikling suntok sa katawan na nagpapakapos ng hininga sa siga. Sa ikatlong round, nangyari ang isa sa pinaka-memorable na sandali ng gabi. Nakabigwa si Tyson ng isang napakabagsik na suntok na nagpalipad ng mouthguard ni Green mula sa kanyang bibig sa isang hampas lang. Umugong ang mga tao sa Madison Square Garden. Nakatayo pa rin si Green at patuloy lumalaban, pero malinaw na ang mensahe. Sa ika-4 na round, napansin ni Green ang isang bagay na ayaw niyang aminin. Hindi kayang in-knockout ni Green si Mike Tyson noong gabing iyon. Kaya binago niya ang plano niya. Naging kombinasyon siya ng boksingero at wrestler. Laging nagki-clinch at niyayakap si Tyson tuwing papasok. Ginagawa ang lahat para mabuhay at agawin ang ritmo kay Iron Mike. Nainip ang mga tao sa Madison Square Garden dahil hindi ito ang kanilang inaasahan. Sa ika-5 round, may nangyaring di inaasahan ng lahat. Tinuya siya ni Tyson. Sumasagot si Green ng mas matitinding trash talk sa loob ng ring. Sinisigawan niya ito sa mukha habang tinatanggap ang mga suntok.
Pero hindi galit si Tyson. Nag-enjoy siya. Kung tingin mo deserve ni Mitch Green ang bugbog na ito, like at subscribe sa channel. Tuloy tayo. Sa ikawalong round, nakatayo pa rin si Green pero parang anino na lang ng dati niyang sarili. Halata sa mukha niya ang mga pinsala mula sa 8 round ng bugbog. Palaging sa bibig siya humihinga dahil sa mga suntok ni Tyson sa katawan na umagaw sa kanyang hininga. Pero ang matibay niyang panga ay patuloy pa ring tumatagal. Nagpatuloy si Tyson sa pag-atake, pero hindi dumating ang knockout. Hindi dahil di niya kayang i-knockout, kundi dahil tama ang ginagawa ni Green para mabuhay. Yakap sa tamang sandali. Yakap tuwing sumusugod si Tyson at panga niyang sumisipsip ng lahat ng suntok. Sa pinakamagandang sandali niya sa laban, sa mga huling round, nakapagpakawala si Green ng sunod-sunod na malilinis na suntok na sa unang pagkakataon niyang gabi ay nagpakita ng gulat sa mukha ni Tyson. Nag-react ang manonood at nang umiti si Tyson. Sa ika-10 round, sinubukan ni Tyson tapusin ang laban sa knockout. Pero nagtuloy si Green hanggang dulo. Nagkakaisang desisyon. Siyam sa 10 rounds ang nakuha ni Tyson sa lahat ng 3 scorecard. Walang umalis sa Madison Square Garden nung gabing yon na iniisip na winasak ni Tyson si Mitch Blood Green tulad ng dati niyang mga kalaban. Si Green ang naging pangalawang profesional na boksinggero na umabot ng 10 rounds kay Iron Mike. Pagkatapos ng laban, inamin ni Tyson ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Sinadya niyang patagalin ang laban kay Green hanggang sa dulo ng rounds upang maparusahan siya ng matagal. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang tunggalian sa ring. 2 taon matapos nito, sa madaling araw na ika-23 ng Agosto, 1,988 muling nagliyab ang apoy sa gitna ng Harlem. Pumunta si Tyson sa butik ni Dapper Dan para kunin ang mamahaling leather jacket na ipinasadya ng kaibigan niya para sa kanya. Hindi alam ni Tyson na nandun din si Green. Dala pa rin ang dating galit, laban, pera, at kahihiyan. Pumasok siyang mag-isa sa tindahan, bangag sa Angel Dust, at tinakot si Tyson na bigyan siya ng rematch o ilabas lahat ng laman ng bulsa niya. Hinila ni Tyson siya palabas at ang sumunod ay tumagal lang ng halos 20 segundo. Sinuntok ni Tyson si Green nang walang guwantes. Nabali ang buto sa paligid ng mata. Nabasag ang ilong at iniwang nakahandusay sa sahig ng Harlem. Sinuntok niya ako kasi kasama niya ang barkada niya. Alam mo na, kung sinuntok niya ako, naisip ko baka magkaroon ako ng chance makuha gusto ko.
Kasi lahat sila nagsasabi, "Tawin mo akong ping. Miyayakap ako para makatakas ako." Nakawala siya at tumakbo papunta sa akin. Sinubukan kong abutin siya. Gaya ng sabi ko, kinuha ko sa sariling kamay. Galit na galit ako at handang lumaban. Sa proseso, nabali ni Tyson ang sarili niyang kamay at kinailangan niya magsuot ng cast sa loob ng ilang linggo. Nerbiyoso ako, hindi ko pa nagawa yon. 7 taon na akong hindi nasasangkot sa away sa kalye. Natatakot at nagiging paranoid ako dahil palapit siya sa akin, kaya ipinagtanggol kong sarili ko. Sabi niya, naghahanap ng gulo si Mitch. Tuloy pa rin ang daldal ni Mitch, kaya tumayo na sina Raven at Mike. Sinabi ni Mike, "Huwag mo akong biruin ng malapitan. Lumayo ka at huwag masyadong dumikit." Hinawakan ni Mitch ang kanyang damit, parang may kinuha sa bulsa, at nahulog ang pitaka niya. Si Mitch Green ang unang sumuntok. Siyempre, si Mike Tyson yon. Pinagtanggol niya ang sarili at gumanti si Mitch. Hindi maganda ang itsura. May litrato ako ni Mike na sinusuntok si Mitch habang nasa sahig siya. Sinusuntok niya at hinahawakan, kasi hinahawakan din siya ni Mitch. May litrato ako pagkatapos masuntok ni Mike ng kanang kamao, pero hindi ko nakita mismong suntok. Hindi ko nakuha yung magandang anggulo, pero si Mitch ay nasa ere, nakataas ang mga paa, at ang kita lang ay mga binti niya habang nakahiga. Kinabukasan, kumalat sa lahat ng dyaryo sa lungsod ang litrato ng wasak na mukha ni Green. Dinimanda niya si Tyson ng $20 milyong. Ipinagkaloob sa kanya ng isang hukom ang 45,000. Halos eksaktong katumbas ng kinita niya sa laban sa Madison Square Garden. Nakaligtas si Mitch Green sa lansangan ng New York, mga barilan, kulungan, at kay Mike Tyson sa ring nang mas matagal kaysa karamihan sa mga kalaban nito noon. Ngunit hindi siya nakaligtas sa alamat na binubuo ni Tyson. Ngayon, pinag-uusapan nila ito habang nagtatawanan. Ang galit ay bahagi ng kasaysayan at ito ang isa sa pinakamalupit na dala ng boxing.